The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Maganda umaga po sa iyo. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan. Okay, sige. Magandang Brad, umaga. okay, Friday na ngayon. Salamat na marami. Hi. Thank you, Lord, at may weekend. Go ahead, Brad. Oo nga, no? Alam mo, Ted, every gising is a blessing talaga. No? Sarap gumising. Lalo na alam mo may purpose po yung Amen. paggising natin. Yan. Well, nasa serye po tayo na ano ba talaga yung picture ng totoong success. Yung pag sinabing success, yung matagumpay na buhay. At maganda po yung ating bersikulo dahil ito po yung ending na dahil Friday na ngayon. May sarili kasing definition ng mundo, no? Pag marami kang pera, successful ka, mataas posisyon mo, pag sikat ka, marami kang followers, marami kang achievements. Although, honestly, wala pong masama dyan sa mga achievements na yan. Kasi po, yan ay maaaring bunga ng hirap and all. At di ko sinasabing pag nandiyan ka, hindi ka successful. Pero ito lang po yung batayan ng successful pagdating po ng buhay ni Apostol Pablo towards the end of his life. Kaya sabi ni Brad Ted kanina, stay safe. Okay? Mga hindi tumagal yan because 2 Timothy 4:7, sabi po ni Apostol Pablo towards the end of his life, siya po ay papatayin na ng mga Romanong sundalo during this time. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo, I became rich, I became famous, I became comfortable. No, sabi niya, nilabanan ko yung laban, I fought the good fight. At natapos ko yung karera ng buhay, I finished the race. At nanatili akong tapat sa Diyos. Alam niyo po, marami hindi matatapos yung laban. Wala ngang laban eh. Si Satanas lagi na nanalo eh. Pangalawa, hindi natapos yung race. Hindi umabot sa finish line. At pangatlo, talagang walang pananampalataya. Natapos ang buhay na pera ang sinasamba. Alam niyo po, sa dulo ng buhay, ang greatest achievement ni Apostol Pablo, hindi success sa mundo the way the world looks at it, kundi faithfulness kay God. Because true success is not merely starting strong, it is finishing faithful. Magaling po kasi si Taning, side note lang po, kadalasan hindi naman mabibigat na kasalanan gusto niyang ihain sa atin. Okay? Yung ma-divert lang tayo ng debosyon natin, palayo sa Diyos, okay na siya doon. Maging abala ka lang sa mga bagay na temporal at walang eternal bearing, solved na siya ron. Kasi magsimula ka lang sa maliit na kompromiso, okay na si Taning dyan. Kasi yung pong maliliit na kompromiso, ang ending niyan, malaking kompromiso. Kaya nga pag nakorap ka as SK chairman, malamang korap ka rin senador sa future. Basta po, ang mahalaga kay Taning, yung direction mo doon papunta. Because direction determines destination. And when you die, marirealize mo, pambirang patisto, nabudol yata ako ni Taning Okay, yung mali-malitang perang dinispalko ko, hindi ko pala madadala sa destinasyon ko. Pero iba po si Apostol Pablo, sa dami niyang hirap na pinagdaanan, sa dami niyang pagkakataong pwedeng ikompromiso ang pananampalataya niya, hindi siya lumihis ng liko. In fact, ang saklap ng pagkamatay ng iba, na totally ang daming pera, pero ang ending, hindi maganda. What good for a man to gain the whole world, ika nga, and forfeit his soul. Kaya as I end, ito tanungin natin sa sarili natin. Paano ko ba dinidefine ng success sa buhay ko ngayon? Kailangan ko ba yumaman, sumikat, mandaya, manggulang, 'di ba? Maging mandarambong para lang dumami pera? Mas hinahabol ko ba ang applause ng tao, mga views and likes kaysa approval ni God? If matapos ang buhay ko ngayon, masasabi ko bang I fought a good fight, I finished the race, I have kept the faith. Again, ang tunay na success ay hindi yung mataas na narating mo, kundi faithful ka ba hanggang dulo. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Panginoong Hesus, yan po ang aming dalangin. Na sa huli po, we will be answerable to one. And there's only one king sitting on the throne. At malamang hindi kami yon. Yung mga naghahari-harian dito sa lupa, yung mga nagbobosing-bosingan dito sa lupa, na binabaluktot ang batas, binabaluktot ang lahat para push ang kanilang agenda. Lord, tulungan mo silang makita na isa lamang ang Diyos na nasusunod dito at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, tulungan mo kami, katulad ni Apostol Pablo, manatili sa direksyon na tama, manatili sa direksyon na papunta sa iyo, because there's a race that we need to finish. And hopefully, we will keep the faith until the end.
In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat Panginoon muli sa aral pong amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, salamat po sa gabay na ito. Nawa kami po'y magkaroon ng katalinuhan na ito po'y maunawaan ng lubos at maisa puso. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, lalo ng kanyang kalusugan at sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brad Jeff, salamat muli ng marami. Thank you ang napakagandang ending ng ating pong series this week. Ito yung pangpahupa sa ating lahat. Thank you, Brad. Si Brad Yes. po ay isang pastor. Pastor Jeff Eliscopides. So Brad, doon sa mga interesado na makapakinig pa sa ilang mga aral, saan sila maaari magtungo o maging doon sa iyong binabanggit mo nga na Facebook Live ba yun? Oo, sa Yes, Facebook Brad Pitt. page Okay. nakapost yan. Sige, Sige. Pastor, ikaw Go na. ahead. Go ahead. Tuwing Sabado po yan ng alas 4, pagpunta niyo po sa aking Facebook na Pastor Jeff, nandun po yung live na worship service namin. Ngayon, kung nasa, ka naman dyan, nagsha-shopping ka sa Green Hills, nandun lang tayo sa Elan Suites tuwing alas 4 ng hapon, Sabado sa second floor. Nandun po yung Anchor Church na pinapastor ko. So kung kayo nagsha-shopping doon, pag-uwi kayo, magsimba muna kayo, 4 to 5 lang naman yon. At of course, yung atin namang libro, available po yan sa Lazada, Shopee at TikTok. Hanapin nyo lang po yung Pastor Jeff para sa Jesus Said na libro. Ted? Okay, sige. So Brad Jeff, have a good weekend and stay safe, ha? Ready tayo, Brad Ted. Ano man mangyari dahil alam natin ang Diyos ang kasama natin. So, yun din po yung gusto kong ipamahagi sa inyo araw-araw for 6 years and counting. Aking papaalam na Brad Ted, Jing Nomat ng SMDC. Ako po'y magsasalita sa grupo niya mamaya sa sales team. Mamaya kita tayo alas 2. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.